Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Hoy, mga kabulilit, nandito na naman tayo. Sige nga, sino sa inyo ang minsan nang nakaramdam, na parang ikaw si Cinderella? Yung tipong nagwawalis, ka lang ng sahig tapos bigla kang, nag-i-imagine na may darating, na prinsipe para iligtas ka, sa mga labada. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Para sa episode natin ngayon, kilalanin natin si Cinderella at ang kanyang mga kaibigan, at kaaway sa isang masaya, at kapana-panabik na kwento. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, para sa mas marami pang kwento. Sino nga ba si Cinderella, at paano siya nagkaroon ng happy ending? Halika, alamin natin, pero, baka may plot twist ito ha, kaya huwag kang bibitaw. Handang-handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Noong unang panahon, may isang dalagang, nagngangalang Cinderella. Ang buhay niya, naku, hindi biro. Bukod sa mga gawaing bahay, palagi siyang pinapahirapan, ng kanyang malupit na madrasta, at ang kanyang dalawang, kapatid na babae na sobrang arte. Kung ano-ano, ang ipinapagawa sa kanya. Cinderella, walisan mo ang sahig. Cinderella, hugasan mo ang pinggan. Hanggang sa halos hindi na siya, makahinga sa dami ng utos. Samantalang sina Anastasia at Drizella, mga kapatid ni Cinderella, ay todo sa pag-ayos, ng buhok at mga damit. Akala mo pupunta, ng fashion show araw-araw. Paborito nilang pagtawanan si Cinderella, lalo na kapag madungis ang suot nito, at puno ng alikabok ang mukha. Isang araw, nagkaroon ng engranding balita. Magkakaroon ng malaking sayawan, sa palasyo ng hari. Lahat ng dalaga, sa kaharian ay inaanyayahan. At ang prinsipe ay pipili, ng kanyang mapapangasawa. Siyempre, todo bihis at excited, sina Anastasia at Drizella. Habang si Cinderella, naku, pinagbabawalan pang sumama. Pero teka, hindi papayag ang tadhana, na basta na lang magtitiis, si Cinderella. Biglang dumating, ang kanyang fairy godmother. Pak, boom, isang malupit na magic spell. At sa isang iglap, ang mga basahan ni Cinderella, ay naging magarang damit. At nagkaroon siya, ng malakotse na karwahe. Dala ng mga kabayong dating daga. Teka, pero may paalala, si fairy godmother. Hanggang hating gabi lang, ang bisa ng magic, kaya kailangang makauwi agad, si Cinderella. Huwag makakalimot ha. Pagdating sa palasyo, napawaw ang lahat. Sino itong bagong prinsesa? Si Cinderella nga, pero syempre, wala silang ideya, na siya pala ang tagawalis, ng sahig. Dahil sa kanyang ganda at karisma, napansin agad siya ng prinsipe. At magdamag silang, nagsayaw ng waltz. Wala nang iba sa mata ng prinsipe, si Cinderella lang. Pero, ding-dong, alauna na pala. Tumakbo agad si Cinderella, palabas ng palasyo. Nang hindi man lang nagpaalam. Sa kanyang pagmamadali, nalaglag ang isa niyang glass slipper sa hagdan. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos? Oh, teka muna, mga kaibigan. Ang saya ng kwento, di ba? Pero hindi pa dyan, nagtatapos ang kwento ni Cinderella. Ano kaya ang gagawin ng prinsipe, para hanapin ang nagmamay-ari, ng naiwang sapatos?
pagkakita ng prinsipe kay Cinderella, agad niyang nakilala ang babaeng kanyang nakasayaw. "Ikaw ang babaeng hinahanap ko," sigaw ng prinsipe. At walang alinlangan na ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal. Nang araw na iyon, naging masayang-masaya si Cinderella. Hindi siya makapaniwala na mula sa isang simpleng tagalinis ng bahay, siya na ngayon ay magiging prinsesa. Pero hindi lang yun ang mahalaga, hindi lang ang pagiging prinsesa ang dahilan ng kanyang kaligayahan. Sa wakas, natagpuan niya ang pagmamahal at respeto na matagal na niyang inaasam-asam. Sa tulong ng kanyang mabuting puso at tiwala sa sarili, napatunayan niyang karapat-dapat siya sa masayang buhay na ito. Sa kabilang banda, ang madrasta at ang mga kapatid niyang sina Anastasia at Drizella, naku, hindi naging maganda ang kanilang kinahinatnan. Dahil sa kanilang kasakiman at inggit, natutunan nilang ang kayamanan at kagandahan ay hindi sukatan ng tunay na kaligayahan. Natutunan nilang mahalaga ang kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Kaya't sila'y nanatiling malungkot sa kanilang sariling tahanan, habang buhay na pinagsisisihan ang kanilang mga masamang gawain. Samantala, si Cinderella ay nagpatuloy sa kanyang bagong buhay bilang prinsesa. Naging mapagpakumbaba pa rin siya, kahit na siya ay namumuhay sa karangyaan. Lagi niyang tinutulungan ang mga nangangailangan, at sinisiguro niyang lahat ng tao sa kaharian ay tinatrato ng may paggalang at malasakit. Ang kanyang kaharian ay naging masaya at mapayapa, at lahat ng tao ay minahal siya bilang kanilang prinsesa na may gininto ang puso. At ang prinsipe, lagi silang magkasama ni Cinderella, naglalakbay sa iba't ibang lugar upang makilala ang kanilang mga nasasakupan at tiyakin ang kasaganaan ng kanilang kaharian. Ang kanilang pagmamahalan ay naging alamat sa buong mundo, at sila'y namuhay ng maligaya magpakailanman. Teka lang, bago tayo matapos, may tanong ako sa inyo. Kung ikaw si Cinderella, at may pagkakataon kang baguhin ang kahit anong bahagi ng kwento niya, ano kaya ang babaguhin mo? Paano kung may plot twist, at hindi siya ang pinili ng prinsipe? E-share niyo email address na nagpa-flash sa screen kung ano ang naiisip niyo. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, at e-share ang video na ito para hindi niyo ma-miss ang susunod nating fairy tale adventure. Kita-kits tayo ulit!